Napanood niyo po ba itong si Gadon na nagsabi na Supreme Court, tuta ni Duterte. Supreme Court, tuta ni Duterte. Supreme Court, tuta ni Duterte. Di ba? Ngayon, pinaaresto na po itong si Gadon ng Supreme Court. Pinakulong na. Yan, ang kabubuhan mong gago ka. Ay, nako. Kabubuhan itong gagong to. Ay, yan. Ito pa, singiwi. At nagsampan na rin po si Atty. Topacio ng petition for contempt dito sa mga bobo. Itong singiwi. Ito sinasabi ko, ang hilig-hilig humarap sa media, pero yung itsura naman niya nakakadiri ang putang na. Ngiwi. Ay, ngiwi. Ayan po. At saka yung Professor Hidaria na yan. Nakakala mo, ang tali-talinong hayop na yan, aywan ko. Pero bobo ang animal. Di ba? Isa na rin po yan, sinampahan na rin po ni Atty. Topacio. At magkakasabay po itong makukulong, ikukulong ito ng kwan. Kagaya ni Gadon. Nauna na po si Gadon, pinaaresto na po ng Supreme Court at ikinulong na. Yan, kaya wag ka. At napakarami ako ikukwento, pero mamaya na yan dahil gusto ko munang batiin lahat itong aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng sakit, ligtas sa anumang uri ng mabibigat na problema, bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan. So, ayan po. At pinaaresto na po si Gadon. Itong kabubuhan, itong 2 beses ba naman na disbar itong abogadong ito na bobo. Talagang kaya pinanindigan niya yung bobo. Naikwento ko na po ito sa inyo, pero dito po sa mga hindi pa nakaalam or nakapanood sa ikwininto ko kung bakit inuso niya yung bobo na yan. Sa totoo lang po, nakuha po niya yung salitang bobo doon sa bata na nagtitinda ng isda. Yung kasama ng nanay niya. Ganito ho yan. Diyan sa kanila, diyan sa bahay nila, may dumadaan na naglalako ng isda. Yung nakalagay po sa bilao. Ayan. So ngayon, at tiningnan ni Gadon itong naglalako ng isda. Patingin nga ng isda mo, sabing ganyan. Dito, inilapag yung bilao. Di ngayon, ay bata pa yung kasama niyang anak, yung anak na nagtitinda, yung nanay na nagtitinda pa lang, bata pa yung anak niya. Di sabi ni Gadon, magkano naman yung isang tumpok na yan? Sabing ganyan. Ay dahil po marami naman po yan, ay nasa 150 na lang po. Yan, 150 daw yung isang tumpok. Tumpok po kasi ang uso sa mga ganyan. Ay, bakit magkano ba ang puhunan mo dyan? Sa isda mo na yan, ba't binibinta mo ng 150, isang ng tumpok? Ang puhunan ko po dyan na 130. So, bali, 150 ko po ang ibibinta yan para naman meron akong 20 pesos. Di ang ginawa ni Gadon, sabi niya, sige, yung isang tumpok, babayaran ko na lang 100. Sumagot ngayon yung bata lang talaga. Napakabobo mo naman, sabing ganyan. Hindi mo ba narinig yung sabi ng nanay ko na ang puhunan niya ay 130 na? Tapos tatawaran mo ng 100, ay di bobo ka, sabing ganyan ng bata. Yan po yan. Doon po nagsimula yung salita ni Gadon na bobo. Minana lang po niya doon sa bata yung salitang bobo. Kaya pinauso ni Gadon. Ngayon, dahil sa kabubuhan nga talaga nitong Gadon na ito, ayan, 2 beses na disbar at ngayon ay pinaaresto ng Supreme Court dahil sa pagsasabi ng tuta daw na ni Duterte,
Supreme Court daw ay tuta ni Duterte. Napakabigat po yan. Sa-cite in contempt ka talaga dyan. O, ayan. Pero dito po sa mga ngiwi na ito, ay, po, sabay-sabay na po makukulong yung mga yan. At unang-una, talagang nagsampa na si Atty. Topacio. So, talagang makukulong itong mga bobo na ito. Lalo na itong si ngiwi na ngiwi na ito. Ang pangit talaga ng itsura. Pero, ang hilig niyang humarap sa media. Kahit na nakaganyan, no? Ganyan lagi. Tapos yung buhok pa niya, ayaw ko na lang ipakita rito dahil nakakapagod. Putang nina. Ang itsura nito, Diyos ko, kung ako, ang ganyan, magtatago ako kung ganyan itsura ko. Ngiwi na, hilig pang humarap sa media. Anyway, ito naman si Risa Hontiveros. Ay nawala daw yung kaluluwa niya nung i-dismiss or hindi pinaburan ng Supreme Court yung impeachment kay Sara Duterte. Nawala daw yung kaluluwa niya. Madam Risa, bakit? May kaluluwa ka pa ba? Nung kinulimbat mo ang pira ng PhilHealth, ang lagay niyan, may kaluluwa ka pa nun. Wala ka ng kaluluwa. Ang mayroon lang kaluluwa, yung mga taong mga matitino. Pero ikaw na ang pangit na nga ng itsura mo, namumutla na nga yung bilat mo, ayan, bumirada ka na naman. Wala ka ng kaluluwa. Wala. Huwag mo nang ikiklim na may kaluluwa ka pa, madam. Dahil kung mayroon man napakaitim ang budhi mo, maputi lang yung balat mo, pero ang budhi mo napakaitim. Imaginin mo, kung nilumbat mo yung pira ng PhilHealth, yun nga po ang nakakapagtaka dito sa atin. Bilyon-bilyon ang ninanakaw nitong mga animal na mga politikong ito. Wala nakukulong. Kaya, pag ako ang nandyan, ikulong ko lahat itong mga ito. Tapos, kunin ko si Bantag, palabasin ko si Bantag, sabihin ko, sige, latiguhin yung mga yan. Ito yung mga ito yung mga talagang mga suwapang sa bayan. Tingnan mo yan. Ang kakapal pa ng mukha. Diba? Itong si Tambaloslos, kinagat na't lahat ng kobra, hindi pa namatay ang hayop. Sana magkamatay na lang kayo, mga animal kayo. Sandali ha, bago ko makalimutan. Doon po sa mga pangit pa dyan na natitira na nakakapanood dito sa ating channel. Kapag gusto po ninyong baguhin yung itsura ninyo, maging gwapo, maging maganda, ay pindot lang po yung subscribe nitong Berana Live Studio TV. At sisiguraduhin ko po yan, paggising nyo kinabukasan, kapag tapos nyo magpindot ng subscribe nitong Berana Live Studio TV, titiyakin ko kung ngayon na hindi ka pa nakapag-subscribe ay may taglay ka ng mukhang baka, mukhang kalabaw, mukhang kambing, mukhang kabayo, pag nakapag-subscribe ka dito, mababago yung itsura mo. Mapababae ka man o lalaki, na pangit. Kapag ang mga itsura mo, kagaya nitong yung abogada dyan na parang mas masahol pa kay sa mukha ni Zoraida. Tapos pag nakaltalikod, parang si Junicia. Anak ko, hindi ko gugustuhin na ganyan ang mukha ko kung ako ang babae. Kaya maniwala kayo sa akin. Subscribe lang. Mababago na yung tsura ninyo. Di ba?
Ganun lang po yung yun lamang po yan. Hindi nyo kailangan pumunta dyan sa mga kaliwat kanan ng mga offer ng mga aesthetic na yan. Nako, hindi nyo kailangan. Pupunta kay Dr. Abilo, hindi nyo kailangan. Sapat na yung magpindot kayo ng subscribe. Ay, gaganda, gugwapo na kayo. Anyway, ito po yung matindi. Pinapatawag na po ng Amerika ito si Butod. Ayan. Matindi ito. Kung inyo pong natatandaan, ayan po ay sinuutan ng GPS sa kanyang paa at saka sa kamay. Parang porsilas po ba na kung saan ay magandang naman tingnan. Pero GPS po yan. Para na monitor po ng Amerika kung saan nagpupunta itong si Butod. At ngayon po ay pinapabalik na po sa Amerika para harapin na niya yung kanyang ginawang kabalbalan. At lahat pala yung sila na nandoon. Kaya duda na rin ako dito kay Chis Escudero kasi kasama yan. Baka suminghot na rin yan doon. Dahil kung pansinin niyo, pagka nandyan yan sa Senado, siya yung nagpipreside ng meeting. Or siya yung lalo na kung sa press conference. Ayan. Hindi niyo po ba napapansin na lang ibang ginawa kundi uminom ng tubig. Konti-konti lang naman. Di ba? So, konti-konti lang yung mga iniinom niyang tubig. So, ngayon ay singhot pa ng singhot, lagi may sipon. Ganyan daw yun pagka yung addict ka. Tingnan mo nga rin si Bangag at saka itong si Lagdamillo. Ano yan dumudugo na raw ang ilong niyan di ba? Hindi naman po may kakaila yan talagang balita po yan. At pinapatunayan nga po ni Miss Cathy Binag. But speaking of Miss Cathy Binag, na ito ay kinakalaban din itong mga ulikba at saka yung si Crisit na mukhang butanding. Diba? Yan po yan. Ito po yung mga taong mga walang kredibilidad. Walang ginawa kundi mangulikta. Walang ginawa kundi ang mag-solicit. Tapos idadamay pa nila yung Salamat PRRD. Na isa rin pala yan na nagsulat ng Salamat PRRD itong si Sasrogando Bakla, Sasot. Ayan, yan po yung kailangan po niya ng malaking pira kaya lumargan na rin po yung pagiging scammer niyan. Sasrogando Sasot na yan. Dahil malaki po ang maintenance niyan. Ang kinakailangan maintenance yan. Kasi kailangan po niya ng buwan-buwan po yan ay mag-undergo ng check-up sa doktor na nag-transplant ng kanyang bilat. Pagkatapos na tanggalin yung burat niyan, pinalitan ng bilat ng baka, kaya kailangan niya yan buwan-buwan magpa-check up sa doktor. Ayan. Para maalagaan yung bilat ng baka. Kadiri. See? Kaya mga po itong mga ito, itong mga, lalo na itong Joey na ulikba na ito, mga immoral po itong mga ito. Yung kukulokoy na hindi na nakakapagsalita ng madahan kundi puro sigaw. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag makita ko itong kukulokoy nito, tatabtabin ko ang uso niyan. Itong Pio Moreno, pag nakita ko, tutuliin ko yan. Sinasabi ko sa inyo. Dapat sana siga doon, ang plano ko sana dyan, pag nakita ko yan, ay gagrinderin ko sana ang ilong yan. Ay, ang problema po, hindi ko na mag-grinder, pinakulong na po ng Supreme Court. Pinaresto po. Ayan. Kasi sobrang gago. Ayan, ang sinasabi ko.
Imagine po ulit-ulit na Supreme Court daw, tuta daw ni Duterte, tuta daw ni Duterte. Ito ang Supreme Court. Napakabigat niyan, bro. Napakabigat niyan, magbibitaw ka ng ganyan. Tingnan ito nga itsura itong mga taong ito. Isa rin, sumausaw din yung dating Associate Justice ng Supreme Court. Itong si Carpio. Itong Carpio na ito, wala nang ginawang tama itong hayop na ito. Hindi pa mamatay. Hoy, retired ka ng animal ka. Ang gawin mo, ihanda mo na lang yung ataol mo. Kisa naman, sausaw ka pa ng sausaw. Hiwala ka na sa Supreme Court, sasabihin mo, mali yung ginawa ng Supreme Court. Isa ka rin. Naging Associate Justice ka, natanga ka rin. I-ready mo na lang yung yung ataol mo. Dahil lahat kayo, ng mga bullshit kayo, ng mga bobo kayo, mamamatay na kayo. Mamamatay na kayo, anumang oras mula ngayon. Mamamatay na kayo, aatakihin kayo sa puso. Yung mga congressman na mga yung mga congressman na mga kawatan dyan, sisiguraduhin ko, kayo, sabay-sabay kayong aatakihin. Maniwala kayo sa akin. Dahil kayo, yung mga peste ng lipunan, mga hayop kayo. Yan. Kaya ang gagawin ko, i-advance ko na yung i-advance ko na yung pagbibigay pugay sa inyo, no? Sayang nga lang at yung in-order kong malalaking kandila ay hindi pa dumarating, kaya ito na muna yung patutugtugin natin para sa ganun ay para advance na yung i-advance ko na yung aking pakikipag damay sa inyo, ayan, pakinggan nyo lang yan. Sumalangit nawa ang inyong mga kaluluwa, mga congressman na mga kawatan. Ayan. At magpahinga na kayo. Kaya bukas, sabay-sabay kayong aatakihin sa puso. Para sa ganun, ay wala nang magpapahirap sa mga kababayan ko. Ayan po. Namnamin po natin para na rin po tayo nakikipaglibing sa kanila. Ayan. Sa Diyos ang ating buhay, Ikaw at ako'y tanging handog lamang.
tugtuging ito ay inaalay ko po doon sa mga mamamatay na ng mga politikong mga kawatan. Sana po ay matupad na. Bukas po, abangan po natin yung mga mamamatay na mga politikong mga kawatan. Sino ako? Ayan. So, yan po yung kwan. At hindi man po perfecto, ay at least kahit paano naintindihan ninyo. At yan po ay talagang 3 araw ko pong pinagpraktisan yan nung kwan. Kung paano ko pa kuligligin yan. At 3 araw ko pong pinagpraktisan yan. Para sa ganun, ay meron naman po akong ambag dito kahit yung pakikiramay dito sa mga mamamatay na ng mga politikong mga kawatan. Ayan. Ay sabay-sabay po yan, magkakamatay po lahat yan dahil kuan po yan. Ang aatake po sa kanila ay either sakit sa puso or bigla na lang na hindi makahinga. Ayan po. Kaya abangan po natin na sabay-sabay po silang ibabiyahe sa simenteryo. Ayan. Sana nga po. Kaya nga po ay talagang in-advance ko na po yung aking pakikiramay sa mga animal na ito. Ayan. So, ay hindi man po perfecto ha. Talaga. Sumalangit nawa ay hindi pala sumalangit dahil hindi po tatanggapin ng langit ang mga politikong ito. At dito po sa tugtuging ito, sana matuluyan na kayo ng mga kawatan para wala nang nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Ayan. Pakikiramay po ang aking pinapahatid sa inyo. At sana manawari ay tanggapin kayo ni San Pedro sa impyerno. Ayan. So, ayan po. In-advance ko lamang po yung yung pakikiramay ko din sa mga mamamatay po ng mga politiko ng mga kawatan. At yun naman po mga mamamatay ay mga kawatan po ito. At yun po. At wala na po tayong mga dito eh. Ayaw ko na po magseryoso dito dahil ako rin ang naapektuhan. So, ang gagawin na lang po natin dito, mang-asar na lang tayo mang-asar. Kisa naman tayo ang maaasar. Di ba? Wala naman tayo magagawa talaga. Not unless kung nandyan na ako at na-appoint na ako ng bagong presidente, kung sino man, ay doon may magagawa na ako. Dahil sinabi ko naman sa inyo, isa-isa yan, babalatan ko ng buhay itong mga animal na ito. Bubudburan ko ng asin yung mga katawan nilang nabalatan na yan. Dinikdik na sili at suka. Aywan ko na lang. Diyan pa lang ay parang nasa impyerno na sila. Gagawin ko talagang miserable ang buhay itong mga animal na ito. Anyway, ayoko na po muna magsalita dito dahil baka naman sabihin na baka naman mamaya ay sa halipan na ako ang nang-aasar ay baka ako na naman ang maasar. Ayaw ko na pong maasar. Gusto ko mang-aasar na lang ako ngayon.
Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscribers. Itinataas ko po ang aking mga kamay para sa ganon ang pagpapala at mga swerte sa buhay ay darating na po sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung sinasabi ko lagi dito pagkatapos ko magdaldal? Aba ay, mahal na mahal ko po kayong lahat.